Good morning, everyone. We are the group 3 lesson 3. Today we're going to have a report about the topic Hegelian genetics. So our first presenter is our ano mo? Support lagi po. Ayun, yun ang magkano. Magamit ulit. Ini yang benar. So, median first law of sequential. So, its progression has two alleles for every side. So, ang ganang allele mo, alleles, muna ito itong mga laing kwan version sa usa ka gene. So, during dement formation, the alleles separate zones. Nothing. This is only one allele. So, sa example, parent A
rin na kuha, picture natin duha ka parent o mother o father. So, look. Yeah, So, ang sunod sa drawing ay ang kuhan. So, kita ito ang dua ka self, sumuli ka ni mother or father. Then, nasa rin dua ka alleles. So, panahon sa given formation kay ikon-ikon ka nasa rin dua ka alleles nga nag-spirit or nagbulag. Kaya ang usa ka means makadawat og A. Then ang usa kung makadawat og A nga gamay. So, example na, ang kada genotype sa parents o parents sa mother or father guys, simple nga mag-word decision. So, gano'n sila gusto sa alleles kada isa sa father o sa mother. So, example, the expression so parents, muna ang ilang genotype ratio, so dahil A, then ang parent square na nasunod nga 50. So, magkakaroon na rin ang genotype ratio, then ang genotype ratio, so tulong ka tubig na ganit, then ang usa ka recessive. So, ako kayo pasa ni Tim ko yun. So let's move on to the Mendel's second law of independent assortment. This law states that genes from different traits are independently inherited during gamete formation. So, for example, sa fish, sa fish color and fish wings. Fish color cannot determine kung ang ma-inherit sa fish is ang long fin ba o short fin. Now, there are examples of independent assortment. So, kasi, like, one ang independent, ang nakambang, one marker. Dito mo kasabot siguro ko. Makasabot ang mga, explain na lang na ako, bahala pag-imagine. Imagine of only young parents. So, this is dihybrid na to. Kani basta nga ni duha ka buok ang iyahang one kada parent mo ni gitawag og dihybrid. So kani ang big letter R is one mo ni ang traits. Kani traits mo ni ang phenotype. So mo ni ang red, ang small r is white, sa big Y is long fin, and sa small y is short fin. So para makasabot pa mo, kasi as of now, galibo pa mo sa katay si phenotype and genotype. So imagine a cooking contest. So si genotype is ang ingredient, and si phenotype is mao na ang si phenotype. Mao ang dish. So si genotype mao ni ang letters. And si phenotype mao ni ang traits nga makita nato visibly sa atong mata. Masabi ni si genotype ang letters. Si phenotype ang traits na makuha sa atong mata. O ato ni siyang ibutang sa Punnett square kaso di ko makakuha ninyo kay walay one. Sabi na. Mag-share ba market? Ha? Pero kay Bon, Mr. Manny, kinaka-answer naman mo pagyagi. Ha? Berbalitan siya.
Mo ni atong parents, i-serve nila to as example. Ang kanon mo nga ni sir. Mo ni atong parents, ang RRYY o RRYY. Mo ni atong laws, I mean sa atong i-follow para makagamata o Punnett square. First is, since na sila duha ka parents, magamata og box na maabot og 16 box. So, inexuwat na to sa Punnett square, natay i-follow ka pattern. And itawag ni siya og point method. So, sa point method, ang F means first. Isuwat mo ang duha ka first letter. Muna si RY o si RY. So, next is O. O means outside. Mo ni si outside, kani, mo ni si outside dito sa pikas. So, mahimo na siya R, Y, O, R, Y. So, dito yun nga natin pattern nga gisunod para dili magka-scramble bitaw ang atong kwan kay once gani nga masayop ka o butang ani sayop na dyan na yung answer tibuok kwan kay di naman yung ma-identify kung asa sa pila ratio sa genotype o pila ratio sa phenotype. So dapat dyan i-follow na to ang Puel method. Sige, i-continue na to. So sa I is inside. So mo ni si ang inside na to is small letter I, R, and big letter Y. So mo na siya jadi magalis dito. Alcohol na yan. So, R, O, tapo nga Y. So, therefore, R, tapo nga Y. So, last is the L. L means last. So, ang last na to is small letter R and small letter Y. So, muna siya R, Y, O, R, Y. Ato na siyang i-copy. So, isuwat na lang to ang iyang combinations. Muna na siya si. So, in combining sa mga kuwan to sa alleles, dapat ay i-follow. Dapat always mauna ang big letter kaysa small letter. Hindi pwede nga mauna si R, Y. Hindi pwede nga ingana mauna dahil sa atong box. So, isuwat na to, i-combine na sila mo na rin si RY, si RY. Ano yung R? Next is, kanina po, si
sa Punnett square, si ang parents nga si RRYY. So, kung saan mo na nato pag-identify si ang phenotype ratio. So, mag-count ka kung asa, di ba? Naman tayong bundle legend kasi big letter R is red. Si R na gamay is white, si white is long fin, short fin. So, natin gitawag of dominant and recessive. Ay, by the way, ang panganday nga parents is, one is siya ka ni hetero nga dominant. So, masan na kita? Masa? Kani? Beloan na yun din ang years. Dili pwede. Dili ang ulo. Dili siya. So mo dyan ay kasagaran question. No, miski ako pag first one na ni tomorrow. Grade 6 na siya po ato. Napangutan ako, ano po kunong di mabaylo. So, karon ga search mo, dapat dahil di siya mabaylo. Kaya, dili na ka mas scramble na ba, dili na ka makakita sa kanilitaw. Di na mo ma-identify ang phenotype ratio o kaning genotype ratio. Kaya magkabaylo-baylo man, kaya siya dapat kung magkaparihas. Magkaparihas na siya. No? Sige, before na nato ikuan, para makasagot ka, identify sa nato ang phenotype ratio. So, nakabutang na dali rin nga 9, 3, 3, 1. Means na 9/16 ay 9/16, 3/16, 3/16, o 1/16. Ganun na 9/16 man. First, ipon na to ang 9 means dominant siya. So, kung sa may ilhanan, nga dominant ang usa ka trait. Kung, di ba, nakabutan na dito ang mga big letters is dominant. So, pagkitaon mo diri, kung asay mga dominant, aning nga combination. So, number 1 dominant is kani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, minsan guys, yan naglibog ngayon ako no. Para dyan, makakuan mo kay basin magulog exam niya. Pero feel na, kay bawal man mo sa pag-uma ay pag-kuan sa Punnett square, kaya naka-answer man kung pinagi. So, 1, 2, 3, 4, ano si 4? 4, si 5, 6, 7, nakaday ang pagkanay. So, mauna siya, mas mabantayan ninyo kana sila mga dominant na sila nga mga traits nga nakuha sa 1. It means, kani sila dominant trait, ang tawag nila is, ang tawag sa parent ay ang sa offspring is red with long fin. Mo na ang mga nakuha na to. Nya, dili na punta sa 3/16. So makita na po tao,
traits nga makuha nato nga dominant ay recessive, dominant recessive means gabahin sila. So mauni si Juan. Sunod lang sa Juan. So kani sa Juan, mauni si Juan na recessive na dyan siya. It means gagmay na tanan. So sa tanan sa 16 ka square, siya naman ang isa ka gagmay ang letters. So mauni siya gitawag og recessive. So mangita na punta sa dominant recessive. Mauni ang mga dominant recessive. So, mangita ta sa dominant recessive. So, sa dominant recessive means kuha siya dagpo o gagmay. So, mauni ang mga dominant recessive. Una ang dagpo, sunod ang gagmay. Mauni siya 1. The dominant recessive means una ang dagko, sunod ang gagmay. So, muna siya natawag ngano na 3 man siya. Kaya nga ang dominant recessive na diri sa out of 16, tulura ang dominant recessive nga traits nga makuha sa offspring. So, mangita na magta sa usa ka trait. Unsa man isip? Usa ang pagkaduha nga trait. Means recessive dominant baliktad na pod. Mauna na pod si mauna ang recessive nga traits, sunod si dominant. So, mauna sila mga recessive dominant. 1, 2, 3. Kung atong pangitaon ang phenotype, ang mauna ni ang phenotype ratio. 9 ka dominant, 3 ka dominant recessive, 3 ka recessive dominant, o 1 ka recessive. So, ang pangalan, kung kaning ang siyang kabuok na dominant, makuha na siya is red with a long fin. Ang dominant recessive is red, short fin. Ang recessive dominant is white, long fin. Kanya ang recessive, malingwin na nato siya as white with a short fin. So, next. So, nakasabot. Kung mo mo, nakasabot. Sunod guys. Saan na yan? Ayaw na lang balik. Pero naka-answer naman mo. Diba, naka-answer na mo. Pero iiwan na ni sir. Kasi pa, pagkutan mo niya, hindi rin mo ka-answer. Sa iyo na lang ang ninyo. So, let's move on to Punnett square. Nakatubag na ba mo work ng Punnett square? Pag-elementary o high school? Wow! Day mga biology, inyong mga student. So, dala ang definition sa Punnett square. Punnett square predicts the possible genotypes and phenotypes of spring. I-predict po niya unsay possible nga traits nga makuha or combinations nga makuha diri sa diagram. So, unsa may gamit ni Punnett square, makuha na nato ang probability sa offspring outcome nga offspring. Makuha po nato ang genotype ratio and si phenotype ratio. Okay. So, it was invented by Reginald Punnett. So, now, ano kinapunta sa genotype ratio?
kalimutan nga unsa man si genotype ratio o si phenotype ratio. Si phenotype ratio mao na ang ratio nga makuha nato or means nga possible outcome diri nga makita visible sa atong mata. Mao to si red, si white, long fin and short fin. Pero si genotype ratio is different sa phenotype ratio. Si genotype ratio mao na niya ang mga letters, combination nga letters. So kung ato na siyang mangita ay simple na lang ginawa nga Punnett square, ato na lang ta sa monohybrid nga Punnett square. Muna si parent B O X. Small letter B na lang para kung ato na lang siyang i-Punnett square, upat na lang siya mag-o kay isa ka man ang iyahang parent. So, ibutan na to nga si big letter B is kuan mo na si ibutan na to ng long fin. Yung kaning small letter B is short fin. So, ang atong phenotype ratio is 1 to 1. Ngano na 1 to 1 man? Isa ka dominant, duha ka dominant recessive, o isa ka recessive. So, mao na yung ratio 1 is to 4 na, 2 is to 4, 1 is to 4. Ngano 4 man? Since there is 4 possible combinations na atong makuha sa single nga parent. So, mao na si phenotype ratio. So, si phenotype ratio shows na 1 is long ang kuhan, long fin. Ang duha is long fin nga 1. And then, kani, puro short fin siya. So, ato na kung kuhaon si genotype ratio. Si genotype ratio, ang timanan ninyo, kani mga parihas o letters. Or pwede manihan mo. So, naran ninyo saan yung pag-identify si genotype ratio. Kani mga same o letters. So, ibutan na to 1 to 1. Same na sila. Duha ka nga dagko, duha ka nga dagko o gagmay, o isa ka nga gagmay. Okay, right? Patay mo nagdili yung mga explain doon. Sus na pa, di mas liso na ni guys. Kanina apay possible nga upat ka buok ang kuan niya. Kani, ang 16, maabot na ni siya 16 times 16. Maabot na ni siya ani niya, lisod na ang combinations. Lisod na ang pag-identify sa phenotype sa genotype nga ratio. So next na tayo, dadagan ang oras. Ano sabot pag self-study sa inyo. So example of Punnett square, o diba? Kanina to atong example si kana. So mao ni atong parents si B. So ana so ngano mang 50% ang 50% ka gani 50% ka 1 niya. Ang answer is 100% dominant ang phenotype. Dominant siya kay tanan nga combination consists of dominant na mga dominant letters kada combinations. Unang na kuan niya 50% ang phenotype ratio o genotype ratio is 50% kaya same sila nga duha ka inani duha ka ingani. Okay, next na
Kaya. So, mga to guys. So, dara guys. So, dara, makita na ninyo sa sa graph kung unsa ang pakita na mo sa first nga combination nga Punnett square. As you can see, mao ni ang so dara makasabot na mo nga kani mao ni ang phenotype kani black or white o ni visible nga makita na to sa tong mata kung naanay offspring. Then kani letters mao ni ang mga genotypes. So kung ato na siyang kuan, pero makita na ninyo combination. Next na, tinagoy next. Next. Okay, tuloy yung. Next na, ganyan na. Hey! So genetic interaction, sometimes traits are involved in more than one gene. This interaction brings the expected generation. So types include involving dominance, subdominance, epistasis, multiple arrays, and genetic inheritance. So genetic interaction. So genetic interaction, hindi lang sa gene nga buo. So sa kanil, sometimes dagang genes nga ginabagan para development isa ang makita sa offsprings. So mo ang sa hydrogen kasunod sa usual dominant ratios. So mga common types na ni kay dominance, epistasis, multiple arrays, or inheritance. So complete dominance. Then there are the completely dominant parents is red and white, offspring experience. So example, flower color, some ornamental fish coloration. So ang incomplete dominance, wala yung alam na mas dominante, instead ang offspring kay depend or tunga sa traits sa parents. For example, kung ang buwak na puwa, ibaris sa putik na buwak, ang resulta siya yung spring na color. So, kanya po lang makita sa back ornamental fish na nag-build sa So, dominance. Both alleles are orange pretties. Example, blood type, some point fish, patterns, black and white colors are very So, pag dominance is a dominance, parehas yung isa sa back alleles. Wala yung cover o dominant sa lain. For example, yung blood type, ang makita sa both A and B, sa oil fish, kaya makita na po ang black or white color na makawan. So
dili lang sila mag-mix. So this is one day master pressure of energy. Example, segmentation of this body color pattern. So this process is sa kanya ng minimum ng mass ang sabon sa expression sa energy. Bisa na ako sa kanya. Kasi dilig mo siya makita may natutunan siya sa energy. So this example is a segmentation of color body pattern fish. Where is a specific gene na control sa control nga isa ang color ng gawas. Next question. Thank you. Sani? So let's present the multiple alleles. So Balik na lang. Balik lang. Ha? morning, Jennifer. Nice. Multiple alleles, meaning is a gene can have more than 2 possible forms. Alleles in combination. Example is connectual. Meaning fish. Meaning fish. Color genes have similar color. So lain-lain sila color about igual. Similar sila. So, dali na po siya masaktan. Okay. So, like ngani, A, B, O. So, lahat na siya. Masaktan na siya dali. So, ang usa kay sa panawat na ko, 2 ka, duha ka alleles. Isa is gikan sa mama, isa gikan sa papa po. So, pero daghang kayo possible nga alleles ang naa sa population. Then isa doa para dumara ang makaluwag
kayo ang klase na alin ang mga sa tibuok na affiliation. So, photogenic materialitas, intelligence, influence, one trait. So, daghan kayo activities to influence the trait. Example na ano is, example sa isda is like growth rate, body weight, body length. Growth rate, kuan, so, ako ng kuan, sa pagpalaghan. Sa body, sa pangalawas nila. Pagpadako, o sa pagtason, o sa disease resistant. Ano ang example sa photogenic materialitas? Human type, weight, and skin color are example of photogenic materialitas. Like sa mga eyes, magklase-klase nga mata, mga klase-klase nga klase-klase nga makita mo sa isang katawang masa na makita. This dress shows continue your So, third is application in aquaculture. Million genetics help improve the Nalira sa mga improve like faster growth, better survival, disease resistance, better body color, improve breeding programs like paspas ang pagkuan, patubo o padaghan nila. Then, better of survival. So, kuan, kadaghanan nila is sa isa ka culture, kung gitaro ang kuan, ang like mga pan. So, paspas na sila mo kuan, padaghan, like singsok sila sa kuan, sa ilang kuan, malibot. So, this is resistant. So, better body color. So, dito ang kuan. Dito sila improve breeding program. So, kani. So, isa mo rin improve breeding programs sa kuan sa isda. Like, mag-feed ka sa isda. Like, mag-breed ka sa isa ka isda. So, ang pagkalaghan nila. Example is selective breeding of Nile tilapia. Kasagaran nila is Nile tilapia na doon ang madali-dali na ito. So that is so practice problem. Wala sila eh. Kita mag-isipan siya na lang. Ay, design vulgar. Volunteer na Isang may volunteer na cancer na nasa problem. Mga trends na mo nang jeans ka na duha ka kuan di man na pwede di sa na pala mo nga ingana sa forma ay uban trends nga dako tanan A say uban trends kay dako kun ang galway tanan A or dako kang bay ang first parent ana is dominant recessive ang second parent is recessive kana siya niya kana gitawag siya og monohybrid. So
with genotypes. AA nga daw. Then, A and A, the parents with genotypes AA produce only a gamete. Using the parent sperm, the offspring are EE and EA. So AA is, therefore the genotype ratio is 1A, 1AA, and 1 equal. Small big letters E, yeah, small letter E. Since E is dominant, that E nga dako o E nga gamay is offspring. Show the dominant trait. While E na Canivorous gamay is shows the recessive. Recessive na siya. Recessive trait. So the phenotype ratio is 1 dominant and 1 recessive. So ano sila dua? 1 dominant o 1 recessive. So which means 50% sa 1 dominant o 50% sa recessive. So the amount of final answer. So genotype ratio is 1. So tagsa-tagsa rin siya. 1. Yun na sila ay 1 and 8. Tagsa-tagsa. So una 50% sa na gani 50%, so 50%. Motong nakuha tingnan sa kuhan. So, kitik. Kasi namin wala sa Isa doon may mga punta na, ibigay mo na kayo. Daghan naman sa pure. Dapat pangunta na eh. Pag nandala si Kunin, Jay, Ayun, ayun, dali. Jay, Bawal ka mo dyan, kami na.